Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong YouTube channel, Veritas, at bagong Facebook or Meta page na Veritas. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel na Veritas, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Veritas Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, pag-usapan natin tungkol kay Trillanes. Grabe ang galit at pagkadismaya ni Trillanes. Imagine niyo, sinabihan niya yung ICI, sabi niya, dahil hindi niyo rin lang naman inimbestigahan si Pulong, hindi niyo rin lang naman inimbestigahan si Bongo, binigay ko na sa inyo yung lahat ng dokumentong hawak ko. Dapat inimbestigahan niyo sila at sinampahan niyo, nirekomenda niyo rin na sampahan ng kaso. Ay wala eh. Hindi ginawa ng ICI eh. Kaya medyo galit at dismayado si Trillanes. Sabi niya, magsara na lang kayo. At siya na lang daw ang magsasampa ng kaso. At ito, mayroon na siyang binigay na timeline. Mayroon na siyang binigay na deadline sa sarili niya. Enero 2026. Unang gagawin niya daw kaagad pagpasok ng 2026, sampahan ng kaso si Pulong. Total daw, wala namang nangyayari. Alam niyo itong si Trillanes, talagang passionate kasi yan si Trillanes na mapanagot ang mga kampon ni Duterte. Talagang ano niya na yan, naging commitment niya na talaga yan. Ay panahon nga ni Duterte, namamayagpag pa si Duterte sa poder, hindi siya natakot eh. Lumaban siya kay Duterte kahit kalakasan ni Duterte. Hindi siya natakot. Kaya lang, nung panahon ni Duterte, hindi siya nagsasampa ng mga kaso dahil sabi niya, wala namang mangyayari. Ang ombudsman, hawak ni Duterte kasi si Martires ang ombudsman. Ang mga prosecutors, ang DOJ, hawak din ni Duterte, takot kay Duterte. Pero ngayon, hindi na. Kaya lang, ang gusto sana ni Trillanes, yung lahat ng hawak niyang dokumento tungkol kay Pulong, tungkol kay Bongo, binigay niya na sa ICC. Sinulat sa ICC, sa ICI. ICC, ako ng ICC. Binigay niya na sa ICI. May ano na siya, may letter na doon. May cover letter na nire-request niya na sana ipatawag ng ICI si Pulong, ipatawag ng ICI si Bongo, at irekomendang sampahan ng kaso. Ito na yung mga dokumento na pwedeng magamit ng ICI. Tinonover na ni Trillanes yun. Kumbaga, produkto na yan ng mga nauna ng pag-iimbestiga ni Trillanes tungkol kay Pulong at Bongo. Kaya lang nalungkot si Trillanes na parang hindi naman binigyan ng importansya ng ICI. Pinatawag ng ICI si Pulong, hindi naman sumipot. Wala nang ginawa ng ICI. Si Bongo, hindi naman pinatawag. Kaya ngayon, nung nababalitaan na ang ICI ay problemado na, wala na, nag-resign na yung dalawang commissioners, isa lang natitira, yung chairman. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, mukhang wala naman talaga ng silbi ang ICI na yan. Hindi naman inimbestigahan si Pulong, hindi naman inimbestigahan si Bongo. Magsara na lang kayo. At para daw talaga kasi napuprostrate na si Trillanes, siya na umano ang magsasampa ng kaso sa Enero. Ready naman na daw ang mga ebidensya niya dyan at testigo eh. Pero tama din yan Senador Trillanes. Sa tingin mo kaya mo na, gawin mo na, wag mo nang ipasa diyan sa mga ICI na yan. Mapuprostrate ka lang. At itong sana naman ang ombudsman, bilis-bilisan din yung mga kaso tungkol sa Duterte. Yung tungkol kay Pulong, ay tungkol kay Bongo, nauna ng sinampa yan ni Trillanes. Itong kay Pulong bago ito. Yung dati kasing kinaso ni Trillanes kay Pulong, tungkol yan dun sa kasama si Manscarpio. Yung
drug smuggling. Pero ang gusto kasi ni Trillanes na maging kaso ni Pulong, dagdag na kaso, yung tungkol sa 51 billion. Yung mga anomalya sa flood control. Kasi 51 billion ang nahawakan na pundo ni Pulong sa loob ng 3 taon. Imposible na sa 51 billion na yan, ang pinagmamalaki kasi ni Pulong, lahat maayos yan, na-implement ng maayos yan, wala yang ghost projects, wala yang substandard. Sino namang maniwala? Sino namang maniwala na lahat yan, walang ghost projects, walang substandard? Kaya tinitindigan talaga ni Trillanes, yung 51 billion na yan, ni Pulong mula 2019 to 2022, marami diyang ghost projects at substandard. Kaya dapat siyang kasuhan dyan. Kaya lang, nagpapatulong sana siya sa ICI kasi makapangyarihan yung ICI kaysa sa kanya. Kaya pinasa niya na sana sa ICI yung lahat ng mga dokumentong hawak niya. Ang problema naman sa ICI, hindi binigyan ng importansya. Kaya, natapos lang yung taong 2025, nag-resign na lang ang 2 commissioners ng ICI, hindi man lang pinatawag si Bongo. Si Pulong inimbitahan, hindi umattend, hindi na pinili. Wala na. Kaya ang nangyari, walang naisampa o nairekomendang kaso ang ICI sa ombudsman. Kaya frustrated, dismayado, galit si Trillanes. Kaya ang sabi niya, siya na lang daw mismo ang magkakaso. Nalulungkot lang siya na umasa siya sa ICI, wala naman daw nagawa. Samantalang na yan, kumbaga sabi niya, binigay ko na nga lahat ng dokumentong hawak ko eh. Hindi naman sila magsisimula from scratch. Parang dadagdagan na lang nila yung kanilang case build up. Ipapatawag si Pulong, ipapatawag si Bongo. Wala hindi ginawa ng ICI kaya masama ang loob ni Trillanes. Dismayado. Akala niya daw dahil binuo yan para labanan ng korupsyon. Akala niya daw sakop nito mula pa nung 2015. Di ibig sabihin 2016 si Duterte sakop niyan. For the last 10 years Anong taon ba ngayon? 2025 the last 10 years, di 2015. So ibig sabihin yung panahon ni Pulong, panahon ni Bongo, sakop niya. At hindi lang naman flood control. Lahat ng mga infrastructure na may anomalya. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sayang, akala ko pa naman ng create yung ICI, makakatulong ko yan. Kasi kahit naman wala talaga yung ICI, gumagalaw na si Trillanes. Gumagalaw niya. Kaya lang, pinasa niya sa ICI para yung ICI na yung magpatawag kila Pulong sa kay Bongo. Kasi pag si Trillanes ang nagpatawag, hindi naman yan, kapangyarihan ni Trillanes na ipatawag yan sila Pulong at sila Bongo. Pero kung ICI, pwede. At kapag naipatawag na ng ICI, maayos na ang case build-up, ipapasa na sa ombudsman. Magre-recommend na sila, referral. Ang tawag referral. Problema, hindi nga nakita ni Trillanes na binigyan ng importansya ng ICI ang pagkaso kay Pulong at kay Bongo. Kaya dismayado siya. Kaya ang sabi niya, ako na lang. Kaya nyo na, ako na lang. Magsara na lang kayo. Ganun yung pagkakaano ni Trillanes. Anyway, mayroon namang basihan bakit siya ma-frustrate. Marami naman talagang na-frustrate sa nangyari sa ICI. Nakakaawa naman ang nangyari sa ICI. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan po ang ating abangan natin. Kasi ito yung magiging unang aksyon sa Pebrero 2026, ang pagsampa ng kaso ni dating Senador Sonny Trillanes kay Pulong Duterte. Abangan natin yan Magsisimula ka agad ang 2026 sa mainit na sisimulan ni Trillanes ang opening salbo ng 2026 sa pamamagitan ng pagkaso kay Pulong. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.